Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibagong nating video dito sa ating channel. This is Anthony pa rin, ang palaging inyong kasama dito sa ating mga kwentuhan at sa ating mga tutorial sa pag-aalaga ng ating RTL chicken. So ngayong gabing ito, pasensya na kayo at medyo matagal tayong nawala. 3 weeks yung ating huling upload pero busy tayo at the moment, pero hindi ko kayo nakakalimutan. Tinatry ko pa rin na sumagot sa lahat ng mga tanong nyo sa YouTube at thank you so much sa lahat ng mga patuloy na nanonood at patuloy na sumusuporta sa channel natin. Anyway, ngayon ay medyo struggle tayo guys, no? Yung mga backyard RTL racers na katulad natin, medyo struggle tayo kasi marami tayong kinakaharap na problema at pag-usapan natin lahat yan pagkatapos lamang ng isang maikling intro. Okay guys, maraming salamat. Welcome back dito sa ating video at kung kayo ay naghahanap ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng RTL chicken, paano simula, ngayong gabing ito pag-uusapan natin yan. At the same time, towards the end, pag-usapan din natin yung mga reasons, no, bakit struggle ngayon ang ating mga kapwa RTL chicken racers, no. So yung mga mag-iitlog na katulad natin, no. So anyway, kung bago ka dito sa channel na to, please subscribe sa channel at kung ikaw din ay ngayon lang dito sa video na to, stay tuned at kung gusto mo naman na maghanap pa ng iba pang mga informative na mga videos, meron tayong mga list, no, playlist na pwede mong panoodin, paano magsimula, ano yung mga kita at puhunan at kung ano-ano pa, no? Marami tayong mga videos dyan sa ating list, no. Subscribe mo lang si Sandugo TV, tapos puntahan mo yung mga list of videos, no. So para dun sa mga naghahanap din ng beginner's guide natin dun sa ating ebook beginner's guide, no. Pinasimple lang kung paano magsimula ng RTL chicken sa isang maikli na ebook na 45 pages. Meron din po tayo niyan. I-PM nyo lang ako at meron po tayong binibenta na ebook, no. Yun ay 45 pages from the beginning up to the end kung paano magsimula ng RTL business, no. So yun. Anyway, without further ado, pag-usapan natin kung paano magsimula, no, sa pag-aalaga ng RTL chicken. May inihanda akong isang maliit, maigsi na PowerPoint slides, no, na pwede nating isa-isahin, hima-himayin nang sa ganon ay wala tayong ma-miss, no. So marami kasing nagre-request na kung maaari daw ay isulat o kaya gamitan ng PowerPoint presentation o kaya ay gumamit tayo ng whiteboard marker. Pero sa tingin ko mas maganda itong ating PowerPoint presentation. Anyway, so huwag na natin patagalin. Pag-usapan natin paano nga ba tayo magsisimula sa ating RTL chicken. What are the basics kung paano tayo magsisimula ng ating pag-aalaga ng mga manok, ng mga paitloging manok. So here is the small short PowerPoint presentation. Ready to lay chicken farming, how to start. Ito yung title ng ating presentation ngayong gabing ito. At kung itong hinahanap mo, stay tuned ka lang at pag-usapan din natin at the end ng video na to. At kung hindi ka pa subscriber, please subscribe. Maraming salamat. So paano nga ba tayo magsimula? Dahil marami kasing mga nanonood ng mga videos natin na gusto talagang magsimula ng RTL business, no. So may mga nagme-message sa atin na galing ng ibang bansa, no, yung mga OFWs, no. Tayo ay lahat tayo gusto nating umuwi ng Pilipinas, magsimula ng maliit na negosyo para hindi na tayo babalik. Ito yung ating palagi ng pangarap, no. Kaya tayo umaalis para tayo magkaroon ng puhunan. Ngayon, nakapagtrabaho na tayo, nakapag-ipon na tayo, paano natin
papaluguin yung mga naipon natin. So maraming mga negosyo na pwede nating pagsimulaan, no? At ang isa sa mga pwedeng pagsimulan ay yung ating pag-aalaga ng RTL chicken. Pero ang mahirap is kung paano magsimula, no? Hindi natin alam. Wala tayong basic knowledge. So hopefully at the end of this video, meron tayong konti na matututunan na pwede kong ma-share sa inyo. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, no, ito yung ating channel, Sandugo TV. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung beginner's guide, no, paano magsimula. So what is ready-to-lay chicken? Ito yung basic na tanong. Marami kasing hindi din alam kung ano yung ready-to-lay chicken, ano yung pagkakaiba nito sa mga broiler, ano yung pagkakaiba nito sa native, ano yung pagkakaiba nito sa mga heritage chicken, no? So pag-usapan lang natin kung ano yung ready-to-lay chicken. So sabi dito, ready-to-lay chicken, also known, also called a point-of-lay pullet, is young female chicken that is very close to starting egg production. So yung mga manok natin 16 weeks old at yan ay malapit ng mangitlog, no? So ready to lay na yung ating mga manok. So ano yung mga key characteristics nila? Typically 16 to 20 weeks old ang ready to lay chicken. Ang gender nila, syempre female ang mga manok natin, hindi nangingitlog yung mga lalaki kasi may mga nagtatanong din kung yung mga lalaki ba ay nangingitlog din. So hindi po nangingitlog yung mga lalaki, yung mga babae lang ang nangingitlog. So status nila, not yet laying but will start within few weeks, no? So wag kayong mag-alala kung ang manok ninyo dumating ng 16 weeks tapos hindi pa nangingitlog within 4 weeks. Ganun talaga. So meron talagang period na dapat nagsisimula sila mangitlog. So mula 16 weeks up to 20 weeks, yan yung tinatawag nating ready to lay chicken. So ito din yung mga vaccinated na, usually already vaccinated, raised under proper care, no? So limitan yung dinideliver sa inyo, mga kumpleto na mga vaccinations yan. Hindi yan yung mga kulang-kulang ng vaccines. Pag kulang at sakitin na inyong mga manok, magkaroon kayo ng konting pagdududa, no? So ano yung body conditions nila? So yung iba fully grown na, healthy at malapit na sa maturity. So meron yung 16-week-old, hindi pa yan mature na mature. Pag nag-20 na yan, medyo okay na yan. 5-month-old, no? Nangingitlog na yan. So nag-grow pa ang ating mga manok hanggang 6 months, hanggang 7 months. Saka pa lang yan magpipik ng pangingitlog. Pag nag-pick na yan, saka pa lang natin mararanasan yung 100% ng pangingitlog. At ang mga manok ay nangingitlog talaga ng minsan ay 100%. No, in 98% ang peak, minsan 98, 99, minsan nagwo 100%. So when do they start laying? Ito yung isa sa mga tinatanong sa atin. Kailan ba po nagsisimula na mangitlog? Kasi marami nagtatanong, bakit po yung sa akin 20 weeks na hindi pa nangingitlog? Bakit 22 weeks na hindi pa nangingitlog? So basically merong period, like I said, most RTL chicken begin laying at the age of 18 to 22 week old, no? So kung 20 week old na, hindi pa nagda-drop, maging patient ka lang. Baka 21 week, 22 weeks ang edad ng manok mo, magsisimula na silang mangitlog. So nakadepende din yan minsan sa kanilang breed, kung ang Lohmann Brown, may highline, merong DeKalb White, DeKalb Brown, whatever, kung ano yung inyong breed na inaalagaan. Sunod yung feeding quality at saka yung lighting. They are very important for egg production. Tapos syempre, yung stress and environment. Dapat alam natin kung maayos yung environment ng ating mga manok. Maganda ba yung quality ng pagkain na binibigay natin? At yung lighting ba na kukuha niya, yung first 12 hours na kailangan niya, at kapag medyo may edad na, nakukuha niya ba yung 14 to 16 hours ilaw o yung liwanag. So, why farmer choose RTL chicken? So, syempre, ang advantage niyan is faster return of investment. No? Medyo mabilis ang pagbalik ng inyong puhunan kasi hindi ka na maghihintay ng paglaki ng mga sisiw. Kasi yung iba, nagsisimula sila sa day-old chick, no? Medyo matagal yan, mas tedious yung proseso at medyo
medyo nakakatakot kasi syempre pag nag-aalaga tayo ng chicks, prone sa sakit yan, tapos kung wala tayong experience, hindi tayo marunong mag-alaga, maraming mga kailangang gawin sa mga sisiw, no? So, medyo mababa yung risk, no, kapag ka ikaw ay ready to lay chicken na yung kinuha. Hindi na siya ganun ka fragile kumpara dun sa mga sisiw. Maraming namamatay kapag ka nag-aalaga tayo ng sisiw, no. Predictable na ang production kapag ka ito ay ready to lay na, hindi na tayo masyado nag-iisip na syempre, pag 18 weeks na, nag-isip na tayo dyan, magda-drop na yan, 20 weeks na, alam na natin. Tapos, everyday, almost may idea na tayo kung ilan na yung ipuproduce ng ating mga manok. No? So, hindi masyado problema yan. No? Hindi masyado maraming technical na skills ang kailangan. No? Ang disadvantage, syempre, mas mataas yung upfront cost mo, yung panimulang kapital, kasi mataas ang presyo ng chicken lalo na ngayon, mataas ang presyo ng feeds, no, mataas ang magpapagawa ka ng housing na conducive, tapos magpapagawa ka rin ng mga cages na medyo okay na, no. So pero yan yung isa sa mga disadvantages, no. Medyo mataas yung upper o upfront cost na kailangan natin, yung capital natin. Shorter production cycle, syempre meron tayong 20 months na production cycle sa isang manok, no, sa ating batch. Meron tayong 20 months na production cycle. So ang ating mga manok nangingitlog yan profitable within 20 months. Kapag nag-decline na yan, kailangan na nating ikal at kailangan na nating palitan yung ating mga hens, no. So quality depends on supplier, poorly raised pullets, poor egg production. So ito yung isa sa mga nagiging issue ng mga nabibili natin ng mga manok, no. So guys, kalimitan ay nagkakaroon tayo ng problema dahil ang ating mga manok na nakukuha ay hindi good quality. Kaya yung iba na nagkakaroon ng nagrereklamo, nagme-message sa akin bakit 23 weeks na hindi pa nagda-drop ng itlog, o kaya ay bakit dumating ang mga manok ko sipunin, tapos bakit lumpo na agad 20 weeks pa lang. Ito yung mga manok na sometimes ay hindi maganda yung quality. So pagka pangit ang quality ng manok, pangit din ang production, no? Dahil pangit ang production, malulugi tayo diyan. So kailangan natin na maging maayos ang pagpili ng mga manok, at syempre dapat doon tayo sa legit na supplier kukuha. So ano yung kailangan natin to start ready to lay chicken farm? So unang-una, kailangan natin ng housing, no? So housing normally nagko-cost yan ng 150 per bird, no, per chicken. So kung kayo ay may 1,000 na alagain, times nyo sa 150 yung housing ninyo, yun ang presyo, no? So you need a secure, well ventilated na tirahan ng mga manok. So kailangan kasi na manok is medyo maaliwalas na environment kasi mainitin sila, no? Kailangan natin na medyo nagsi-circulate na maayos ang hangin sa loob ng ating mga kulungan, no? So kailangan natin ng battery cages. Siyempre meron tayong mga ganyan. Kailangan meron ding iba na deep litter system, no? Mas mura yon, no? Ano yung mga key requirements? Good airflow, tapos dry flooring, dapat hindi nababasa, no? At well drained area, no? Tapos elevated and well drained area. So kung mapapansin niyo, marami sa mga RTL chicken poultry houses naka-elevate yan para hindi yung ipot bumabagsak, tapos medyo malayo yung manok mo sa singaw ng ipot kasi malakas din ang effect ng pneumonia sa ating mga manok. So protection from predators din kapag meron tayong maayos na kulungan. So dapat naiintindihan natin yan at binibigyan natin yan ng pansin. Kung magandang kulungan, maganda yung
airflow, maganda yung ventilation, maganda yung pagkagawa, medyo secure yung ating mga manok. Pangalawa natin syempre kailangan natin yung mga RTL chickens natin, no? Yung chicken dapat 16 to 20 weeks old sila, dapat ay healthy and active, uniform yung sizes, buy from a reputable supplier. Ang tip dito is always ask for vaccination records at saka feeding program history, no? Ang pinakamahalaga, pag pumipili kayo ng mga manok, dapat nasa tamang edad. So 16 to 20 weeks dapat yung edad. So kapag nakita ninyo na maliit pa, medyo ang palong ay hindi pa medyo malaki, hindi pa mature ang manok, ang baba ng timbang, no, minsan nasa 400-500 grams lang, hindi pa yan fully developed, hindi pa 16 weeks old. Dapat ang manok at least nasa 800-900 grams to 1.2 kilos, no? So dapat ganon ang timbang ng ating mga manok na edad 16 to 20 weeks, no? So dapat pare-parehas yung sizes. Tingnan ninyo yung binibili ninyong manok, kasi yung iba nagrereklamo bakit yung iba nangingitlog na, bakit yung iba 24 weeks hindi pa nagde-drop, bakit ang production nila 50% pa lang, 27 weeks na. Kasi hindi pantay-pantay, pare-parehas ang binigay sa inyo ng manok. Yung iba kasi nagbibigay, lalo na yung mga ahente, mag-ingat kayo sa mga yan. May mga ahente na pinagmi-mix yung mga manok, no? Bumibili sila ng mas mura na mga 12 weeks, 14 weeks old na mga pullets, tapos isinihahalo nila dun sa kanilang mga 16 week to 20 week old na mga manok, no? So always ask for the vaccination records, kasi yan yung magpapatunay kung anong edad na ng mga manok, at the same time kung yung kanilang vaccination ay sakto at kompleto. Kasi kapag kulang ang vaccination, prone ang ating mga manok sa problema, no, sa mga sakit na nararamdaman ng mga manok o tinatamaan ng ating mga manok ng mga sakit. So battery cages, ito yung mga sample niyan, no? So kung kayo ay naghahanap, pwedeng gawin mo sa sarili mong bahay kung konti lang naman ang iyong aalagaan. Pero kung marami, pwede mo nang ipagawa dun sa mga galvanized na mga cages, no? Typical capacity 48 heads sa isang cage, no? So high egg production, ang advantage niyan, production efficiency, cleaner eggs, less feed waste, easy monitoring of chicken, and space saving, no? Hindi masyado kailangan ang malaking space para sa paglalagay ng RTL chicken. 1,000, isang diretsong mahaba lang na 24 battery cages, pwede ka na diyang mag-alaga ng 1,000 na mga manok. So, ang disadvantage niyan, guys, ay medyo higher yung initial cost natin, no? Required good ventilation. Animal welfare concern, medyo restricted ang kanilang movement. Medyo may mga magko-comment sa inyo na sila ay mga kawawa dahil nakakulong sila ng in a tight space, but sa ating sa Pilipinas ay normal na practice lang yan at maayos naman, no? Need proper waste management, no? Yan yung kailangan natin. Pagka naka-battery cages kayo, at least madali na maglinis, no? Typical cost ng battery cages is 8,500 at the moment, kasi mahal ang lahat ng mga bagay dito sa Pilipinas ngayon. Okay, so ang sunod natin is basically yung ating feeds, no? Yung ating mga kailangan natin ng feed supplier natin. So dapat medyo may stable tayo na supply, kasi yung feeds ang 70 to 80% ng total cost natin, yan yung nagbibigay buhay sa ating negosyo. So, egg production depends on the quality of the feeds, no? Chicken cannot produce egg without proper nutrition. So, it has to be high in protein, calcium, and energy must be balanced daily. Poor feed,
fewer eggs, syempre. Good feed, consistent production. Yun yung dapat nating tandaan. Kapag pangit ang quality ng feeds na pinapakain natin, mas mababa ang itlog. No? Kung nagtitipid tayo, medyo may problema tayo kasi magkakaroon niya ng direktang epekto sa ating mga production. No? So study shows that feed quality directly affects egg quality, egg size, and shell strength. No? Kapag mababa ang calcium, mababa din ang quality ng shell. No? At saka pagka konti lang yung hindi balanse ang ating mga manok, ang mga pakain, hindi maganda yung quality ng mga eggs natin. No? So, inconsistent feed equals unstable income. So, syempre, wag nating dapat ang pakain ay consistent. No? Kung alas 8 ka ng umaga nagpapakain at alas 2 ng hapon, dapat alas 8 at alas 2 araw-araw. Huwag natin pabago-bago yung oras. If your supplier changes quality or runs out, egg production drops suddenly. Chicken gets stressed, no? Laying becomes irregular. Egg laying is not random. It depends on daily nutrition and consistency. So, malinaw yan, guys. Supply reliability. So, mahalaga ito kasi ito yung buhay ng ating mga... Imagine this, you have 1,000 chicken. They eat daily supply, daily. Supplier runs out 2 to 3 days, production drops, recovery takes weeks. Masyadong malaki ang magiging epekto niyan sa iyong business. No? Bago makarecover ay medyo matagal-tagal. So clean source of water. Kailangan natin guys ang clean source of water. Maintain egg production. So kapag meron tayong malinis na tubig, meron tayong ma-maintain natin yung egg production natin. Kapag hindi maganda yung supply ng tubig, at kulang-kulang, hindi natin pinapainom ng mga ating mga manok, hindi malinis, limited, medyo nagre-reduce siya ng output. Prevents disease and mortality. Contaminated water carries bacteria, no, syempre, at saka mga parasites. At yan yung isang direktang nakaka-apekto sa health ng ating mga manok. No, supports feed intake and growth. Clean water helps chicken digest feed properly. Poor water quality leads to reduced appetite and weaker bird. So yan, tandaan natin na clean water source ang kailangan natin sa ating poultry, sa ating mga farm. So you need a source of electricity. Syempre, isa sa pinakamahalaga na bagay na dapat nating malaman, ang ating mga manok ay nangangailangan ng 14 to 16 hours na liwanag ng kahit na ito'y araw o kaya artificial lights. So ito yung nagbibigay ng kakayanan sa ating mga manok para mangitlog, no? Yung nagbibigay, nag-stimulate sa kanilang mga pituitary gland. They said kapag ka na-stimulate siya ay dapat ay pag na-stimulate siya mas mabilis mangitlog, no? Kaya lang ang palagi natin sinasabi, wag natin pwersahin yung mga manok natin. Pag 16 weeks pa lang yan, ayan lang natin sila sa 12 hours, no? Do sa natural light lang. No, kapag medyo pinersa natin at nagpailaw agad tayo, 16, 18, 20 weeks pa lang, nagkakaroon na tayo ng mortality kasi meron na tayong mga prolapse sa ating mga manok. Okay, so sunod natin is we need vitamins and medicine. So we have to have that in our poultry farms, no? So kailangan nila na nasusuportahan ng mga vitamins, no? So dapat nagpapainom tayo ng mga vitamin supplements. Kami ang ginagamit namin sa farm is yung Egg 1000 at saka yung Vitamin Pro, no? So yan yung ating ginagamit. Ito ay nagbo-boost ng immunity at nagtatanggal ng nagkakaroon ng disease resistance, no? Helps chicken fight infection especially during stress and weather changes, no? So mahalaga yon na mataas ang immune system ng ating mga manok. Reduces stress and mortality kapag tayo merong ganyan. RTL bird supplements help stabilize them, no? So sa mga RTL birds natin, yung mga supplements ina-stabilize yung ating mga
manok, no? Improve speed absorption and efficiency, ensure nutrients from feed are properly utilized for growth and egg production. So, eto mga to ang importante reasons kung bakit kailangan din natin nagbibigay ng mga probiotics, nagpupurga ng ating mga manok, at saka nagpapainom ng mga antibiotics kapag may mga sakit ang ating mga manok. Ngayon, may ebook tayo. Like I said, yung kanina na sinasabi ko, baka gusto nyo bumili ng ebook. Dapat lalagyan ko ng picture ito dito ng ebook, pero hindi ako napag-download. Anyway, kung gusto nyo bumili ng ebook, 250 pesos lang. 45 pages, beginner's guide ng how to start RTL business. Ano-ano yung mga practical advice, guys, na dapat nating maintindihan, no? Practical advice: secure your market first. Know exactly who will buy your eggs, retailers, neighbors, resellers, before you invest, no? So, mahalaga ito, guys, na bago kayo magsimula, magkaroon kayo ng pag-aaral kung saan ninyo ibibenta yung inyong mga manok. Kasi mahirap magsimula, meron na kayong itlog tapos wala naman kayong market, no? Magkaroon kayo ng market research first, kasi napakahalaga yan na meron kayong pagdidispose ng inyong mga itlog. Start small and scale, no? Dapat ay mag-start tayo ng small tapos scalable naman yan. Begin with manageable numbers and expand once system are stable, no? So, yung iba nagsisimula ng 300, nagsisimula ng 100, yung iba 48 lang, pinag-aaralan muna nila. Tapos pagka naintindihan na nila na maayos na yung kanilang pag-aaral, marunong na sila, saka sila nag-i-expand, no? Yung tinatawag nating start small and then scale up, no, kapag kayo ay marunong na at manageable na at may market na kayo. Kasi kung nagsusupply na kayo ng medyo madami-dami at kulang na ang production ninyo, pwede nang mag-scale up, no? Choose a trusted supplier, no? Kailangan meron kayong maayos na supplier ng mga RTL at saka ng feed from a reliable, proven suppliers. This determines your results. So, kailangan nyo ng mga healthy, fully vaccinated na mga manok at saka magandang supply ng feeds, no? So, kailangan meron kayong trusted supplier. Kailangan nyo yan, no? So, gawin nyo yung inyong due diligence at hindi kayo magkakamali dyan. Prepare everything before arrival. So, siyempre kapag nakabili na kayo ng mga manok, naka-order na kayo, dapat ihanda nyo ang inyong paglalagyan bago pa dumating ang inyong mga manok. So, dapat naihanda nyo na yung kanilang mga tirahan, nalinis na yung mga cages, yung inyong mga feeders ay maayos na, yung drinkers may water na, at meron na kayong mga vitamins and electrolytes na pwedeng ipainom sa mga manok pagdating nila. So 100% ready na dapat bago dumating yung inyong mga manok. Do not change feed abruptly. Sudden feed changes cause stress and drop in egg production. Guys, isa sa mga pinaka-importante is hindi tayo basta-basta nagpapalit ng feeds, hindi tayo basta-basta nagpapalit ng oras, kasi ang pagbabago, kailangan kasi ng mga manok yung tamang routine, no? Kapag ang ating production ay mababa, ay medyo may problema tayo minsan sa mga ganito kapag palagi tayo nagpapalit-palit ng oras, nagpapalit-palit tayo ng mga feeds na ating pinapakain. Ensure strong ventilation, no? So kapag tayo nag-aalaga ng manok, kailangan natin talaga yung maayos na ventilation, no? Nakakalabas-pasok ang hangin, kasi unang-una hindi naapektuhan ng ammonia ang ating mga manok. Kasi yung ipot na hindi nakasingaw ng ayos, nalalanghap yan ng ating mga manok. Ikalawa, kapag hindi maayos ang ventilation, imagine yung ating mga manok ay magkakadikit, nagpuproduce din sila ng heat, ng mga body heat nila, na lalong naiinitan at hindi nakakalabas. Siyempre, yung bubong natin kapag yero o kaya pagka enclosed yan, hindi masyado nakaka-circulate ang init, o daling mamatay ang ating mga manok. Na-stress sila dahil sa kanilang mga sa init. So, dito sabi natin, heat stress is one of the fastest killer
in poultry, especially in tropical climates. Ay tayo, tropical climate tayo, so kailangan intindihin natin na maayos yung ating mga manok. No, okay? So, have clean water available 24/7. No? Isa sa mga pinaka-importante yan, ang bigyan ng pansin ang pagkakaroon ng maayos at magandang supply ng tubig. No? So kapag hindi natin ginawa yan, meron tayong problema. Install proper lighting with a timer. No? So consistency din sa lighting, dapat meron tayo yan. So kung may timer kayo, bumili kayo sa Lazada, mura lang naman, kung hindi kayo makagising ng saktong oras. No? So kung kayo naman ay okay lang na gumising ng maaga, mag-alarm kayo sa umaga, tapos mag-alarm din kayo sa hapon kung anong oras yan bubuhay ng ilaw at kung anong oras papatayin. Consistency is the key. Budget for at least 1 month of feed reserve. Avoid supply interruption. This protects your production. Okay guys, so imagine na naubusan kayo ng feeds, lalo ngayon nagkakaubusan ng supply dahil ang iba, ang mga supplier ay lalo yung galing ng iba-ibang mga lugar, ay nagtitipid sa kanilang mga tracking. No? So medyo mahal ang tracking ngayon, kaya yan ang ating nagiging isang problema. Observe chicken daily changes in behavior, appetite, or droppings are early warning signs. No? So lagi ninyong tandaan na inyong obserbahan ang inyong mga manok dahil kung hindi niyo obserbahan, magkakaproblema talaga. Plan for waste management. No? Siyempre kapag kayo ay merong maayos na plano sa inyong waste management, medyo maayos ang inyong poultry. No? So, ang manure nagdi-build up, katulad sabi ko kanina, ng ammonia, disease, and poor performance. No? So, mas maganda dyan ay tuyuin yung ating mga manures, tapos yan ay isako, tapos pwedeng ibenta yan sa ating mga local farmers, no? Vegetable growers, at saka mga garden propagators, no? Yung mga nagpapaganda ng mga beauty gardeners, yan, pwede natin ibenta yan siya. Track everything, syempre. Magkaroon tayo ng records ng ating eggs per day, ano yung feed consumption natin, ilang sako, ilan yung mortality natin, para malaman natin kung ano yung ating magiging tubo sa ating pag-aalaga. No? So, okay guys, kung meron kayong, kung nakarating kayo sa dulo na ito at meron kayong natutunan, kung may mga tanong kayo, pwede kayo magtanong, comment nyo lang sa comment section at sasagutin natin lahat yan. No? So guys, maraming salamat at thanks for watching. So, tungkol doon sa sinasabi ko kanina guys na yung mga nangyayari ngayon sa ating lugar, sa ating mga production, sa ating pagtaas, yung mga problema natin pagtaas ng mga lahat ng dapat tumaas, no? Sobrang taas ng feeds, tapos sobrang taas ng mga food, ng mga supplements, no? Tapos ang baba ng itlog, baba ng presyo ng itlog, lalong-lalo na ngayon kasi ngayon ay summer, walang pasok ang mga bata, mas mababa yung demand, tapos sobrang taas ng supply, no? So konting tiis lang tayo, nandito na tayo, hindi naman tayo pwedeng umurong, no? Medyo mababawasan ng mga profits natin, pero or maybe yung iba ay sasagad talaga na medyo mababa tayo, pero okay lang. June, July, August naman baka kabawi na ulit tayo. So yun guys, maraming salamat. Kung nakarating ka sa dulo ng video na to, paki-subscribe na lang yung ating channel, at kung may comment ka, comment mo lang dito sa ating comment section. Yun lang, maraming salamat. God bless and see you all sa susunod nating video. Bye-bye!